Pinaniniwala ang nagtatago ngayon sa Portugal si dating Congressman Saldico. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, matagal nang may Portuguese passport si Ko. Nakikiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita nila si Saldico, kung pwede nilang picturean, padala kagad, i-post kagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Isa si Ko sa mga may warrant of arrest kaugnay ng kaso sa umano'y korupsyon sa flood control project sa Oriental Mindoro. It is a whole-of-government approach to get Saldico. To what those measures are, I cannot speak of yet, but I think when it comes to repatriation, DFA should be the lead. Kabilang si Ko sa 4 na akusadong nasa labas ng Pilipinas, pati na ang isang dating DPWH official na huling na-track sa Israel ayon sa PNP-CIDG. Nagpapatuloy naman ang manhunt operation sa 3 opisyal ng SunWest Incorporated na nasa loob ng bansa. Noong Biyernes nang tinangkang isilbi ang warrant of arrest laban sa kanila sa isang hotel sa Pasay City. Ngunit hindi sila natagpuan. 2 sa mga ito ay nagpahayag na ng intensyon na sumuko sa pamamagitan ng kanilang kaanak. Although nakita natin na mataas ang posisyon nila sa company yon, but dami lang po yon. So basically, they do not have the money and capacity to pay for a lawyer ng sarili nila. May back channel po na sa amin. And siyempre, wala po silang personal na abogado and apparently parang napabayaan. So they're takot also. We're trying. 9 sa mga akusado ay una nang naaresto at nakahanda ang Philippine National Police na huliin ang iba pang sangkot sa flood control corruption mula sa ilalabas na mga karagdagang warrant of arrest. With or without the protest rally, ang inyong pamahalaan, ang gobyerno, ang ating presidente at lahat ng law enforcement agencies ay gagawa ng paraan at to ensure na there will be transparency and accountability lalong-lalo na dito sa flood control project. Sa gitna ng sunod-sunod na protesta kontra katiwalian, iginiit ng palasyo ang patuloy na pagtutok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gumugulong na investigasyon, habang tiniyak ng DILG na may mas malalaking personalidad ang pananagutin. Papunta na tayo dun sa Pating at Balyena. Doon na tayo papunta. Okay. Malapit na yan. Bigyan natin ng ombudsman ng karapat-dapat na oras. Nakikiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga panawagang panagutin ang mga may sala sa mga iniimbestigahang irregularidad sa loob ng pamahalaan. Umabot naman sa halos 56,000 ang lumahok sa nasa 80 aktibidad sa iba't ibang panig ng bansa kaugnay ng protesta kontra korupsyon. Ayon sa PNP, pangkalahatang naging mapayapa ang sitwasyon at walang naiulat na karahasan. Bukod sa deployment ng mga pulis at iba pang kinaukulang ahensya ng gobyerno, kinilala rin ng PNP ang kooperasyon ng mga rallyista. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.